Magandang araw po muli mga kapatid, at muli po nagawa po tayo ng isang i-mensahe sa pagkakataong ito. At ang ating paksa po sa ating mensahe ay ang positibong pananaw sa bawat sitwasyon. Hindi po tayo gagawa ng magbabasa ng talata, pero bibigyan ko po kayo ng mga pointers kung paano magiging positibo ang ating pananaw sa bawat sitwasyon. Iba-ibang tao, iba-iba ang response sa iisang sitwasyon. Bibigyan ko po kayo ng dalawang sitwasyon, at sa bawat sitwasyon na yon, tatlong tao ang magre-response. Ang unang sitwasyon merong factory ngayon ng sapatos, at meron siyang tatlong ahente. Ayan. Factory ng sapatos at tatlong ahente. Ngayon, pinapunta niya yung unang ahente sabihin natin sa Africa. Sa Africa kung saan ang lugar sabihin lang example lang. Nakapaalang ang mga tao. Walang sapatos, walang sapin sa paa. So yung unang ahente na pinapunta doon sa lugar na yun, tumawag. Boss, lugi negosyo. Walang nagsasapin sa paa. Wala kang nagsasapatos. Yun yung unang ahente. Edi, umuwi. Sinugo uli yung pangalawang ahente. Boss, malakas ang negosyo dito. Tama ang desisyon nyo. Dahil wala pang sapatos. Wala pa silang sapatos. Kaya maraming bibili ng sapatos, sigurado ko. So, dun sa dalawang ahente, isang negative ang reaction, isang positive ang reaction. Yung isa, wala. Alam bibili. Nakapaa lahat Yung isa naman, maraming bibili dahil nakapaa sila. Maraming bibili ng sapatos dahil wala pa sapatos. So, negative, positive, di ba? Ngayon, ito naman pangatlo. Yung pangatlo naman ang pinapunta ng may-ari ng paggawa ng sapatos. Boss, tumawag rin. Boss, magre-resign na ako. Bakit naman? Ikaw naman ng boss, no? Ba't magre-resign ka? Nakita ko yung mga tao dito. Mga walang sapatos, mga walang sapin sa paa. Ako na lang ang magbebenta sa inyo ng balat ng gagawing sapatos. Makikishare ako sa negosyo niyo. Dahil maraming hype dito, gagawa ako ng kalakal at isi-share ko, magkakaroon ako ng share sa inyo. Apply ako ng share sa inyo. Ako ang magsusupply ng balat ng sapatos. Di ba? Mas positibo. Sa tatlong tao na yun, isa sitwasyon. Isang negatibo, isang medyo positibo, at isang merong positive, talagang positibong pananaw sa isang sitwasyon. Di ba? Mas positibo siya Yung kanyang drive talaga namang akin na lang, ako na magninegosyo, susuplayan na lang kita, boss. Di ba? Hindi naman siya nagkompetensya doon sa boss niya, kundi ako magsusupply ng balat sa iyo. Kikita rin ako. Di ba? Yun ang positibong response sa isang sitwasyon. Tatlong tao, pero iba-iba ang naging reaction o response sa isang sitwasyon. Meron pang isa, pangalawang istorya. Ahente siya ng tools. Panglalaki, mga tools. Ayan. Tatlong ahente na naman ng tools. May order ngayon ng tools, yung isang tao, sabayin natin sa Makati, bla bla bla, district, bla bla bla, gano'n. Putan mo to, may order to, deliver mo tong tools dito sa address na ito. Yun yung unang delivery man o yung unang ahente. Pinuntahan ng ahente ng tools yung address. Wala na dun yung taong nag-order. Wala na, lumipat na ng bahay. So, tumawag siya, boss, ala na dito yung order. Iba na nakatira. Umuwi na. Bumalik na ng trabaho. Pangalawa,
Pangalawa, sinugo uli yung pangalawa. Nagbakasakali uli yung boss. Na nagbakasakali uli. Sinugo yung pangalawang ahente ng tools. Boss, wala na dito yung order. Pero nalaman ko yung pinaglipatan. Di ba? Medyo maganda-ganda naman yung drive nito. Pero pinuntahan ko rin, boss. Wala na rin doon. Nakalipat na. At hindi na nila alam kung saan pa pumunta yung tao. So, wala benta. E de, sinugo ngayon itong pangatlo. Ito na, positibong response dyan. Yung pangatlo, boss, ala na pala dito yung order eh. Iba na pala nakatira. Pero, pinagpaliwanagan ko ng tools natin. At bumili. Tapos tinanong ko, nalaman ko yung pinaglipatan, pinuntahan ko, pero wala na rin pala doon. Nakalipat na rin. Kaya yung nakatira doon, pinagpaliwanagan ko uli ng tools, at bumili uli. Kaya nakadalawa ko ng benta. Di ba? Yun, isang sitwasyon na naman, 3 respondent na naman, at iba-iba. Yung pinakahuli lagi, maganda ang pagiging positibo sa pananaw sa isang sitwasyon. Sa pananampalataya, ganun din. Lahat ng tao may problema. Kailangan lang natin maging positibo sa pananaw sa bawat problema. Kapag ka mabigat ang yung dinadala, ibig sabihin, lumalakas ka. Di ba? Yung mga nagwe-weights, di ba? Pabigat na pabigat, palaki ng palaki muscle. Ganun din sa pagsubok ng Diyos. Kapag ka mabigat ang pagsubok, ibig sabihin, kaya mong tuparin yung bigat ng pagsubok na yun. Malakas ka, kaya ka binibigyan ng pagsubok ng Diyos. Kapag ka mahina ka, lupatoy ka, hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Diyos. Kaya ka pinibigyan ng pagsubok ng Diyos dahil alam ng Diyos na kaya mo yung pagsubok na yan. Depende na lang sa pagiging positibo mo sa pananaw sa bawat sitwasyon ng iyong buhay. Maging positibo tayo sa pagtanaw sa bawat pagkakataon, sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Hindi tayo bibigyan ng anumang pagsubok ng Diyos na hindi natin kaya lagpasan. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos kung hindi tayo magiging progressive sa ating buhay nito. Sa buhay na ito at sa buhay na darating. Muli po, ito po inyong Pastor Babay po. Salamat po. God bless.